So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron pong binabanggit dito si ah ah, Matibag, no? NBI Director Melvin Matibag na pwede palang makasuhan no ng usurpation itong sila Marcoleta at saka si Alan Fearer. No, hindi lang sila, pati yung 18 Marines, no? So, Takero, no, bago dito, hindi, bear with me, may matututunan tayo dito, no? Ay naman importante, may matutunan tayo eh. So sabi dito mga kababayan, no, Matibag, Blue Ribbon hearing participants may face charges. So anong Blue Ribbon ito? Yung Blue Ribbon po ni Marcoleta ng isang araw. Oo, ayun. So yung mga participants nga daw po doon sa Blue Ribbon hearing po na yan ni Marcoleta, pwede po umarap sa mga asunto. So bakit? So basahin natin sabi dito. Tangan papangat talaga ng mga hayop na to, no? Halatang patay gutom no? Oh, yan yung itsura ng mga to. Pero yung seriously mga kababayan, no? Kasi hindi, nakita ko kasi. Seriously mga kababayan, no? Hindi sa panlalait, no? Pag ako inalok ako ng 5 million, for example, kasi ayun ang lumalabas, diba? 5 million. Pag ako, inalok ako ng 5 million, tapos gagawa ko ng kwento, no? Na katulad ng ginawa ng 18 Marines, hindi ko po tatanggapin. Masyado pong maliit ng 5 million para sa akin. Maliit po ang 5 million sa akin. Oo. Pero ito malupit tong mga to, nakapal ng mukha, di ba? 5 million, talagang gidrab ka agad eh. Ibig sabihin nun, ganun sila desperado. Kasi in the first place, mga kababayan, no? Yung ginawa po talaga nila, talagang patong-patong na kasong kakarapin nila dito. Patong-patong yan. Oo. May consequences po lahat ng mga ginawa nila. Kaya yung 5 million na yan, kulang pa yan. Ngayon, ang inaasahan nila ngayon mga ka-Streetwise, no, na maging presidente si Sara Duterte. Pag si Sara po naging presidente, ay ang inaasahan ng mga yan, absuelto sila. Ganun di ba? Ganun ang style ng mga hayop na to eh. By the way, no, continue po na natin. Puta 5 million tapos di pa bayad, no? 350,000 na pala yung bayad. Yung grabe, no? So sabi dito, no, senators who took part in the June 4 pala yun, sorry. June 4 Blue Ribbon hearing conducted by the faction of Senate President Alan Fearer. As well as its witnesses may face charges since they are not protected by the parliamentary immunity. According to the chief of the... So bakit daw sila pwedeng kasuhan? Dahil hindi daw po ito protektado ng parliamentary immunity. Ano ba ibig sabihin nun? Mga kababayan, no, kasi po, kapag may mga hearing po sa Senado, syempre may hearing sa Senado, maraming bintang dyan, maraming aligasyon dyan, maraming mga posibleng makapagsalita ka ng hindi maganda talaga dyan. So ngayon, dahil po na posibleng nga pong ganyan po ang mangyari, pag may hearing sa Senado, binibigyan po ng kortesiya ng konstitusyon natin na magkaroon sila ng immunity. Sa hearing lang. Ang tanong dito mga kababayan, yung hearing ba na ginawa ni Marcoleta, valid ba yun? Valid ba yun? Una sa lahat, walang stenographer. Pangalawa, walang staff ng mga Senado doon. Pangatlo, di ba? Hindi nga recorded yun eh. Hindi recorded yun. Hindi nga naka-live sa sa YouTube eh. So ngayon, para malinaw yung natin, binabanggit natin dito. Ito, sa konstitusyon to Ayan Section 11. Okay, ito yung sinasabi ni Melvin Matibag. Pero nakakatawa dito mga kababayan, bakit parang hindi po naintindihan to ni Marcoleta? O sabi ni Marcoleta, sabi ng konstitusyon natin okay, a senator or member of the House of Representative, o senator or congressman, di ba? Shall in all offenses punishable by not more than 6 years of imprisonment be privileged from arrest. While the Congress in session, no member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Yan, di ba? Malinaw. So ito yung ginamit ni di ba? Ni Robin ni Bato, no? Kay Bato. Isang section lang pala sila sa konstitusyon.
So malinaw naman dito no na kapag merong speech tsaka debate no sa Congress, sila po ay not liable. So ang tanong dito mga kababayan no, yung ginawa ba nila ni Marcoleta doon, protektado ba sila ng konstitusyon? Actually hindi eh. Hindi sila protektado ng konstitusyon. Eh problema mga kababayan, puta, pinahain nila sa komunoy yung mga yung 18 Marines eh. Actually kung kung usapan tao lang, hindi usapan politika, nakakaawa po yung 18 Marines. Ano ba? 18 kargador pala, sorry. Bawal na para sa Ito ha, kung tao-tao lang yung usapan, walang halong politika, naawa po ko sa 18 kargador. Alam niyo kung bakit? Pinapain po sila ni Mike Defensor. Pinapain sila ni Mike Defensor. Tingnan nyo ha, nung yung nangyari po ng June 4, walang hearing yun. Hindi hearing yun. Pero ang nangyari, nagsalita sila ng nagsalita. No, tapos, pinagturo sila ng pinagturo. Ituro mo yan. Binigyan mo ng maleta, ituro mo yan. Eh, puta, kaso yun. Kaso talaga abutin nyo dyan. Yung problema, mga kababayan, no, dahil nga po sa hindi po official na hearing yan, damay po dito yung mga senador na nandun sa loob. Continue natin. So, okay na yan. Okay. Matindi itong babala ni Embed. Ito yung programa po nilang Bulok. O, tinan nyo ha. Nireaksyonan nga nila to eh. Tinan nyo to. Ni NBA Director Melvin Matibag maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noong pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sen. Baka sinasabi. Ano to? Saganang ng INC. Yan ang programa nila, di ba? Saganan ng INC. Hindi yan mamamayan eh. INC yan eh. Saganan ng INC yan, oo. Okay. Actually, mga kabayan, malinaw naman, di ba? Ito ang point natin dito, hindi naman natin kailangan na maging abogado na singgaling ni Marcoleta. Di ba? Ang kailangan lang natin dito, intindihin po yung mga binabasa natin. Malinaw naman po sa konstitusyon natin na ang mga senador at mga congressman, sila po may immunity. Di ba? Kapag sila nga po ay nasa debate at nasa sesyon sa Senado. Ang problema nga mga kababayan, malinaw yung konstitusyon na ang problema ni Marcoleta, hindi naman po opisyal na hearing. Yung ginawa po nila dun po sa Senado. Ang daling intindihin, di ba? Ano bang mahirap intindihin dun? Di ba? O ngayon, ito sagot ni Marcoleta, tira nyo. Employees, Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun, Di ba? Kasi ang Kung makareact na mula. Katawa-tawa pa ang walang yan na yan. Sino ba si Kuya Jen? Si Kuya Jen yan, di ba? Napakalit reaction ng tao, tinan nyo. Di ba? Wait lang. Isa pa. Di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun, Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen eh. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya. Patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Chuwari-wari-wap lang eh, no? Chuwari-wari-wap. Hindi. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo mga babayan. Okay. May claim kasi sila Cayetano, no, na alam ko naman sa bullshit yung claims nila eh. Pero pagdating po sa kasi sa batas, claims is claims. Di ba? So pwede mo talaga ibanggayan
Pwede talaga, hindi ko masasabing tama yun, pero pwede nilang ibangga talaga yan. So dapat po talaga dito na mga alam na po talaga Supreme Court dito kasi nga po, 'di ba? Talagang tingnan niyo magulo masyado eh. Kasi ang una kong tanong dito, paano na mangyayari sa impeachment? Ano, dalawa presiding officer natin, dalawa. Malapit na 'yon. Actually, isang buwan na lang yung impeachment talaga ba? Impeachment trial ni Sara, isang buwan na lang. Tapos may ganyang gulo pa sa Senado. Ayusin niyo na lang 'yan. Pero huwag niyong bibigay kay Marcoleta. kay Alan Ferrer, di ba? So iwanan muna natin yung topic na yan, no, yung Marcoleta na yan na wala namang